Hello guys, welcome back to my vlog. So hello po, good morning, good afternoon, and good evening. So nagbabalik na naman po ang ating number one chismosa. So kasi today, sila naman makabuluhang chismis ang ating pong isi-share regarding sa ating EB3 processing and GSRM journey. So sa mga hindi pa po nakakilala, ako po pala si Dayan, and we're processing an EB3 or immigrant visa to the US, and I have my dependents, my husband, and my 2 kids. I am a nurse, and so yun, currently, we're almost there na rin dun sa ating American dream na sinasabi nga, diba? So today, I'll be sharing you yung current stage kung nasaan ako, and ano pa yung look forward natin sa pagpaprocess na to. So, stick around and enjoy! So first of all, may kodigo ako. Dito ko talagang lista lahat ng mga ganap sa mga naging process namin. And I'll be sharing you yung naging experience namin sa medical, sa biometric, and of course, dun sa embassy interview. So siguro ipa-part 1, part 2, and part 3 ko na lang ito. Kaya makikita nyo, design yung ano ko, yung suot ko ha. Huwag mo ko i-bash. Kapaligo ako. Ayun. So, first of all, dun sa last video ko, I shared with you na yung naging current ako by April visibility. So, I decided rin na i-transfer yung case ko from Saudi Arabia to Manila kasi nag-end of contract na ako doon. And I would say na okay naman yung naging decision ko kasi at least nakasama ko yung family ko. Although, lately nalaman ko na nagkaroon pala ako ng before interview date supposedly dun sa Riyadh. So, parang right after ma-approve yung case transfer ko and lumabas yung disability, ayun, nagkaroon pala ako ng interview date. May konting regret but I know na may plan si Lord kung bakit hindi nangyari yung patuloy yun. So, ayun lang. And so, since April disability, I was waiting for a P4 or yung interview date. And naging struggle kasi may makasabayan ako na agad-agad nagkaroon sila ng ID. And nag-soft PT ako that time. Kasi sabi ko, bakit ako wala pa? April. And may talagang masigabo ako ng public inquiry. We also requested expedite, pero rejected lahat talaga, denied talaga yun. Sabi ko, sige naman lang, hintayin na lang ako. In the month of May, gumawa na ako ng CGI account without my agency's approval or awareness. Kasi sabi nila mga trick daw yun. So, ako naman si Ingitera, gumawa talaga ako. Tapos, dun sa part na ilalagay mo yung case number mo, nag-invalid ako. So, sabi nila, kapag nilagay mo daw yung case number mo dun at nag-proceed siya sa calendar, ang tawag dito, malaki daw yung posibilidad na magkakaroon ka ng before the following paulan or the following bigayan ng ID. So, the whole May, wala talagang nangyari sa akin hanggang June. And so, yun. Waiting lang talaga ang peg ko that time. And so, not until end of June, actually parang second week ng June, lumabas yung visa bulletin. And hindi pa rin siya gumalaw. Tapos third week, yung paulan ng ID. So, nabasa ko sa isang group chat na mag-try nga daw ng CGI kasi parang nakaka-proceed na sila. Yung mga invalid case number, nakaka-proceed na. So, nag-try ako nun, and lo and behold, yes, ito talaga siya, nag-proceed talaga ako. So, expectator na talaga ako ng week na yun. Sabi ko, siguro next week, magkakaroon na ako. And at the same time, meron naman public inquiries and receipt regarding my case. Pero hindi kasi nag-reply. So, ayun, until 3rd week of June, ayun, naka-receive na kami ng P4 and interview date. And ayun, sobrang saya nun kasi parang nakaka-overwhelm talaga yung feeling na maka-receive ka nun. For the longest time, parang it's my turn na maka-receive nun, and I was really thankful and grateful to the Lord kasi once maka-receive ka nun ng P4 letter or interview date, doon na mag-simula ang iyong kaba. Kasi nandiyan yung medical, nandiyan yung VAC or biometric, and of course, the embassy interview. So, since gumawa na ako ng CGI account, yung CGI account naman yun, ang ginawa ko dun is yung regular na mag-sign up lang para magkaroon ka ng account. And may mga security questions lang siya before ka maka-proceed. Tapos, automatically sa case ko, makikita na dun agad yung mga dependent ko since isa lang kami ng case number as well as accompany yung status nila sa akin. So, parang automatic na nandun na sila
I just have to complete yung ibang details sa mga dependents ko. So from there, sa CGI portal, you need to what do you call this one? Select yung VAC or biometric schedule, which is, I think, pahirapan minsan kasi ubus yung schedule or yung slot. So, abang-abang lang kapag nagkaroon ka na, abang-abang lang ng schedule. Then, sa medical naman, so, kailangan mo rin mag-register sa St. Luke's. So, I will just put the link below para sa easy access sa St. Luke's website. So, you just have to put your username and email ad. Tapos, yun, basta kumpletuhin mo lang. Actually, hindi ko masyado na matandaan yung steps dito sa CGI at sa Slack. But, ko lang, write down ko lang yung mga username and password. But, other details, nakalimutan ko na talaga. So, hindi ko talaga siya ma-share sa inyo ng detailed. Tapos, dun sa Slack, gumawa ko ng account ko. Ginawan ko rin yung dependent ko ng separate accounts nila, different email. However, may mga nakapagsabi o nakapag-share na pwede naman daw isang email account, email, sa lahat ng dependent or sa lahat ng applicant. So, I'm not sure kung paano yung gawin, pero ang ginawa ko na talaga is gumawa ko ng isa-isang email or account sa mga dependent ko. So, with the medical, ang na-schedule namin is July 24 at 9 a.m. And usually 2 days yun. First day, yung pinaka-complete medical examination, blood extraction, x-ray, and such. Then, the following day, yung immunization or vaccination or pinaka-verdict na nila. However, kung may further instructions or investigations that gagawin, most probably i-instruct ka nila how to do it or ano yung next step mo. Yun. So, sa medical, ang dadalhin nyo is yung medical confirmation or yung email na may barcode kung saan nakalagay yung appointment date nyo plus yung inyong case number. And nakalagay din sa website nila yung flowchart and envelope with photo, 2x2 photo. Actually, hindi na siya kailangan, hindi siya hiningi. Binalik ko lang sa akin. So, I think hindi na siya need na dalhin. Tapos, of course, yung passport nyo. Have a copy of your passports, before letter, and meron rin sila sa website yung DQ letter, pero hindi ako wala yun. Parang confirmation letter na rin yun. So, hindi na rin yun hiningi or hinanap. Of course, yung TS260 confirmation page and detailed yung makapal or yung lahat ng pages ng DS260 mo. I just printed it just in case kasi meron naman talaga akong copy nun, pero hindi naman hingi. Yung confirmation page lang talaga ang hinanap. Tapos immunization or report, especially sa mga bata. COVID vaccine hindi na rin naman kailangan, but of course bilang OC tayo, dinala ko na lang rin, especially sa aming mag-asak. So ayan, no need for the photocopy, brown envelope, no need for 2x2 photo, and brown envelope, flowchart, and COVID report. And yun, basically yun lang yung dinala namin and prepare namin. So, prior to the medical, of course, may mga routine at ritual na ginawa kami. But, I think most importantly, you just really have to keep yourself fit and healthy. And as a nurse naman, kailangan mo, alam mo sa sarili mo kung paano ingatan ang sarili mo. Especially kung currently bedside ka. Ingat-ingat lang talaga kung nag-aalaga or under ka ng yung mga communicable diseases. Please take care of yourself. Tapos, totoo, nag-sterilize na kami with mga multivitamins and acetylcysteine and whatever. And every time na lumalabas kami mag-anak, we really have to wear mask. Tapos, actually, prior to that, nagkaroon na sa yung bunso ko and pa-check up naman siya. Okay naman, binigyan lang siya ng antihistamine. Yun. So, prior to that, sobrang maulan at mabagyo nung time na yun, nung weeks na yun. So, ang sipon, lagnat, trangkaso was really, prevalent.
And yun yung parang ingat lang. Tapos, prepare namin yung immunization card or baby book ng mga bata. Since yung 2 kids ko kasi, pinanganak sila sa Saudi Arabia. May baby book sila, may immunization book sila. But, yung pinaka-signatory or license or every time na makaka-receive sila ng immunization, stamp lang ang nandun sa book. Wala talaga siya yung name ng nurse and license ng nurse, signature, wala. Stamp lang ng MOH or Ministry of Health kung ano yung binigay. So, yun yung naging concern ko. And may nakapag-suggest sa akin sa Telegram na kailangan ipa-certify siya sa doktor sa Pilipinas. So, what I did was translate ko lang yung date. Since may date naman talaga, madali lang. Tapos kung ano yung mga vaccines na na-receive nila on that specific date or age nila. So, inisisa ko yun and then I looked for a physician na pwede mag-certify sa yun sa form na yun. And luckily, nakahanap naman kami. It was like a night before ng aming medical. Umuulan-ulan pa and I really don't know where to find a pediatrician or doctor na pwede mag-certify nun. And luckily, yun, meron namang nag-respond sa amin and I am very thankful dun sa doctor na yun. And yun, the day before ng aming medical, maulan, may bagyo. Actually, dalawa yung bagyo that time. And we were worried na baka ma-cancel or bumaha sa Manila. Yun yung pinaka-concern ng husband ko since may sasakyan naman kami. Yun nga lang, baka tumiri kami sa gitna ng daan because of baha. Tapos kasama pa namin yung mga bata. Early morning, nagising ako, nag-check ako ng website ng Slack. Wala naman silang direct na sinabi na close sila, but they will be limiting yung mga services. So, I decided to call yung Slack kung operating, kung bukas na sila or may clinic sila. And sabi naman yung nakausap ko sa operator, bukas naman daw sila. And tinanong ko talaga kung, sir, baha po ba dyan? Sabi niya, okay naman dito, wala namang baha. So, yun, go kami. It was like 5:30 in the morning, 9 yung schedule namin. So, ura-urada talaga. Gumayak kami at yun. Thank God, umabot naman. So, siguro 8 nakarating kami or mag-8:30 ganyan. So, mabilis lang naman yung biyahe. So, yun, pagdating mo doon, siyempre dapat yung mga documents mo ready na. So, sa first day, you just have to present yung appointment letter dun sa guard and they will give you a stub with number. And make sure lang na yung appointment letter yung may barcode dun sa page. So, they will give you a stub with number. Yun yung magiging queue number nyo sa pagpila inside. So, sa amin was a green paper. So, it means priority since may mga kids kami. Tapos, may nakita ko mga white paper. Siguro yung mga regular na pila. Yun. So, by color siya. And then, right after nun, so lahat kami binigyan, lahat ng paper namin, may katumbas na number and stub. After nun, papapasok na kayo and they will usher you dun sa photo room. Just right side lang pag enter nyo ng building. So, doon naman, you will hand over yung paper na may barcode and appointment letter. You will be asked for your full name and your birthday. So, no jewelries, yung mga particular earrings. Tapos, kailangan expose yung ears kasi yung kids ko mahaba ang buhok. So, pinatali ni sir para kita. Pwede mo ba umiti? So, so, it took us less than 5 minutes lang kami ata. After sa photo room, doon na kayo sa pinaka-hallway sa parang waiting area and meron doon several windows kung saan tatawagin yung number nyo. And siguro mga after 10 minutes, tinawag kami sa window H. So, doon yung isasabit yung mga documents mo, finger scan, and payment confirmation for online and sponsorship. So, doon naman, ako muna yung pinaupo, ako yung in-interview ni ma'am na sobrang accommodating, sobrang bait ni ma'am kausap. Kalmado lang siya. So, mga tinanong naman sa akin was about employment and travel history, kung kailan ako dumating dito, kailan yung last na bakasyon ko, ganyan. Yung current address namin, kids' full name, birthday at birthdays. Tapos yung mga passport details, yung expiration, yung number, i-confirm. And they also asked kung first time namin mag-apply sa US at first time biomedical. So I just said yes. And doon, binigyan naman kami ng panibagong stub na may number ulit.
na yun yung magiging number naman namin all throughout the process. Ganun. So, sa kids, ako na yung pinapirma. May mga waiver doon kapag mga minor yung dependent mo. Pinapirma lang ako, kinonfirm yung mga details nila. So, medyo mahaba-haba. Siguro kasi nga ako din tinanong sa dependent ko. After nun, fingers lang. Tapos, tinawag naman yung mister ko. Almost the same rin yung tinanong sa kanya. Pero syempre, shorter time sa kanya since siya lang naman ang tinanong. Then, yung 6 years old ko anak, pina-fingers scan siya. Pero yung 4:45 na bunso ko, hindi na. So yun, after nun, binalik mo sa amin yung mga documents together ng yung stamp. Tapos, siguro mga less than 25 minutes rin kami doon. Medyo matagal kasi marami rin tanong eh. Actually, talagang complete na yung paper namin with stamp. Tapos, nakakabit lang siya sa passport namin. Yung passport namin always lang nasa labas. And we proceed naman sa 5th floor. So, sa 5th floor, nandun yung cashier. Right outside the elevator. Pagkalabas na lang ng elevator, ituturo naman kayo kagad ng guard na for payment, dito po tayo, ganyan. Helpful naman yung mga guard doon. So, for 15 years old and above, ang babayaran is 28,650. Less than 15 years old would be 13,910. So, ang bigat kayo, guys. Medyo mahal talaga. Pero, yun talaga yung patakaran nila eh. Yun yung standard nila. So, regarding sa payment, ako is under agency. So, they already have the email na bayad na ako ng sponsor ko. So, parang may tatak lang yung papel ko na paid by sponsor, ganyan. Tapos, yung sa dependent ko, syempre, sa amin na yun, shoulder ko na. So, binayaran ko yung tatlong dependent worth around isang 20,000 and dalawang 13,000. So, yun. And regarding sa payment, regardless kung kumpleto ka ng vaccine, regardless kung meron kang previous x-ray or previous blood investigations, regardless, wala yung merit sa kanila. Full and complete pa rin yung babayaran yung na 28,000 and 30,000. Wala siyang discount, wala siyang less, or basta, kahit na kumpleto ang vaccine mo, kahit na may extra ka just the other week, wala, complete pa rin na 28,000 or 13,000 ang babayaran. So, mga nagtatanong kung, what if kompleto naman yung vaccine ko? What if meron yung x-ray? I'm sorry to tell you guys, hindi talaga siya ma-discountan. Yun lang. I'm not sure kung may discount ang mga senior or yung mga like PWD, but kung regarding sa complete ang vaccine, hindi talaga. Yun at yun pa rin ang babayaran sa inyo. So, mabigat siya sa bulsa. So, yun dun sa cashier, yung mga dependent ko, they were issued with an invoice. Meron siyang parang breakdown ng amount. Tapos yung sa akin, since paid na ako ng sponsor ko, parang stamp lang siya ng stamp of acknowledgement na this is paid by this, by that. Okay? So, after sa 5th floor, after mo magbayad, ayun, nasimula na ng iyong medical. So, we went down to 4th floor for the laboratory. So, sa laboratory, both adult at yung kids in extra fan. So, pahirapan kami ng since, syempre, yung mga bata, takot talaga yan siguro sa injection such. So, lahat kami na extra fan ng dugo. Mabilis lang naman yung process ng floor, baba ulit kami sa 3rd floor. At ito nga ang x-ray. So, sa x-ray, nag-exercise naman kami mag-asawa kasi talagang tinuturuan ko siya kung paano yung deep breathing and kung paano sumakses sa x-ray. So, while nagagdan lang kasi kami nun after sa extraction, while bumababa, sabi ko sa kanya, Dati ha, hindi ka na malalim ha, dikit mo lang sa plate or sa x-ray yung chest mo, hindi ka na malalim. So, ayun. Pagpunta namin 3rd floor, diretso kami sa reception, pinisent namin yung staff namin, tapos parang meron mo naman silang ibibigay yung number, tapos ibibigay mo yun dun sa parang technician. So, separate ang female, of course, male. Sa dressing room, kailangan wala ka talagang suot, kahit yung promo, then magpapalit ka ng hospital gown. Tapos, after noon, diretso na dun sa pinaka-x-ray room. So, sa x-ray room, parang pinag-practice muna ako ni ate ng deep breathing. Tapos yun, inayos lang yung position ko dun sa plate. And ang tip niya, sa kanya mismo nanggaling sa technician, ang tip niya guys, aside from deep breathing, kailangan dikit na dikit yung chest mo dun sa plate. Even yung shoulder, kasi parang gaganin ka talaga sa shoulder. Parang i-embrace mo talaga yung plate. And tsaka kahinga ng malalim. Yun yung tip niya sa akin. Sige naman, dikit mo lang para okay. Nakatatlong try ako since yung first ko, ganun lang. Tapos second ko, dikit na dikit talaga yung chest ko. Then yung third time ko, sabi niya, okay na yan. Ganun siya. So,
Yung sinabi niya sa akin yun, actually yung una, na-confuse pa ako, bakit 3 beses yung yun. Pero practice yun. Kasi yung pinaka-click ng x-ray, narinig ko lang sa pang-third na attempt ko. So yun, parang binigyan ako ng chance. Thank you ate. So yun yung pick niya. Idikit niyo lang yung chest nyo at yung shoulder nyo. Kailangan talaga nakaipan yan siya. Ganyan. Tapos lip breathing of course. And then, after ng x-ray, same lang din yung naging process ko ng husband ko. Parang ganun lang. Tapos ano, kamusta? Siyempre, siya sumasakot. O basta ano, ang sinabi, okay naman daw. Gumanon siya. Sabi ko, okay. So, yung mga bata, hindi sila in x-ray. Kami lang, tatanda. I'm not sure kung anong age yung dapat sa x-ray. Pero since too young sila para sa x-ray, hindi sila kasali. And then, after ng x-ray, umakit ulit kami sa 5th floor for vital signs. So, yung vital sign, katabi lang halos ng cashier. So, pila ulit kami. Ayun, BP, height and weight, ganyan. Kaming tatlong girls, sabay-sabay. Tapos, si daddy, hiwalay siya. Pero dun pa rin sa same area na yun. After ng height and weight, may parang partition doon na i-interviewin kayo ng nurses about medical condition and siyempre yung blood pressure. So ito na. Yung sa akin kasi blood pressure, I think less menstruation and any medical condition. So negative naman tayo sa ganun. Tapos yung sa mga bata, pulse rate lang and I think temperature rin yun. Yun lang naman sa kanila. Tapos sa kabilang side naman si daddy. Tapos, noon na siyang lumabas. Pagkabas namin, open na siya dun. Hala! Tumaas na ang BP ng first one. Pinaba noong first one sa BP. Parang I'm not sure, parang ano ba siya? 140? 140 over 90? Something like that. So, natatawa ako sa kanya kasi sabi ko masyado mo namang sineryoso masyado mo namang sa buhay kasi nanonood kami sa kay Charterang Mariposa. Ganun na yung nangyari sa asawa niya na kinabahan daw rin at tumaas ang BP. So, in-advise lang siya na magpahinga at balik na lang daw doon about 10 or 15 minutes. Pero pinaproceed naman siya sa next stage. Natawa ko talaga sa kanya kasi nervous talaga siya. Pero sabi ko lang, pahinga ka lang. Ikalma mo yung sarili mo. BP lang naman din. Sabi niya sa kanya. So, ayun. Same floor pa rin sa 5th floor. Nandun naman sa kabilang side yung eye station or eye test. So, lahat kami pinag-eye test, pati mga bata. Ay, grabe. Sobrang labo talaga itong right eye ko talaga. Kasi parang ilang letters lang yung nabasa ko dun sa Snellen chart. And, wala naman sinabi. Wala naman comment si ate doon. Hindi sila rin naman process. Tapos yung mga bata, ang cute lang rin yung Snellen chart nila. So, ayun. After dun sa eye test, yung paper nyo, ibibigay ng nurse dun sa triage area. Meron silang reception doon, nakalabel triage area. And sila yung mag-advise for your physical examination. Sila yung magtatawag kung saan room gagawin yung physical examination mo. So, while nag-physical exam kami, after ng eye test ni husband, umalis siya sa vital sign para i-recheck yung kanyang BP. And guess what? Behold, lalo pang tumaas. I think nag-140, nag-ano siya, basta tumaas siya. Mas mataas siya dun sa first check. At sabi na nila, pinakamalabas na rin yan. Tapos yung last check sa kanya was 130 over 90. Pinapunta na siya dun sa physical exam na doctor. Yun yung sabi niya sa amin kasi nandun na kami, nakapila kami, tinawag na kami sa triage area para pumasok dun sa examination room. So, sa amin, of course, babae ang nag-exam. Tapos kay daddy, lalaki, sa ibang room sila. So, we were called sa room 5. Nandun isang senior doctor na nag-assess sa aming mag-iina. So, regarding sa interview, ganun pa rin naman mga past and present health condition, kung mga surgery ka or medical condition, kung meron ka mga maintenance or tinitik mo na go. After ng question and answer, nandun yung physical exam. So, they will ask you to remove all your clothes except yung underwear. So, hihiga ka dun sa examination bed. And, i-check ka lang ng doctor. I-check na kung yung lungs mo, yung stomach, yung back, lahat, pati socks. Kung naka-socks ka, remove your socks also. Tapos ganun din sa mga bata. Yung sa bunso ko, siguro may nakapapa si doktora na lymph nodes kasi nagka-sipon na siya prior sa medical namin. So sabi ko, yes doktora, nagkaroon siya ng sipon 2 weeks ago. So sabi niya, wala naman siyang comment doon. So, ayun. Parang mga ano lang kami doon, mga 15 or less than 20 minutes kami tatlo. Paglabas namin, naghihintay na si husband. Tapos na siya dun sa physical exam. So, dun din daw, chinek daw yung BP niya dun sa room ng doctor. 130 over 90. Pero wala namang comment yung doctor. Wala namang suggestion or recommendation. Okay naman siya. And then, ang sabi sa kanya, sabihan siya dun sa triage area na come back tomorrow. Pero yung time would depend dun sa maging result ng EGRA for the kids. So, since may magkasama kaming kids,
So, after ng physical exam, we went to second floor for immunization evaluation. So, ito na. Medyo matagal doon. Actually, medyo matagal doon. Mga 30 minutes kami doon. Yung pin-certify ko na immunization ng mga bata, pin-send ko yun sa kanila. Tapos, in-confirm, parang supervisor si niya, in-confirm na ito yung mga na-receive ng mga bata. And, yun, naman nila, in-acknowledge naman nila yung thank you God. Kasi, if not, siguro, mas marami yung mag-receive ng mga bata. So, after na ma-evaluate, we were advised to come back for tomorrow na immunization nun. So, most likely, 50%, 50-50, clear na kayo. Walang issue sa x-ray or anything. So, yun yung talagang ang sarap sa pakiramdam. Of course, hindi pa siya 100% na clear or pasado. But the real fact na pinapabalik ka tomorrow, malaki na yung chance yun. The more chances of winning, nasabi ko na. And yun, we were done around 11 a.m. 11 a.m. na yun. So, we were, sobrang exact. Sobrang saya lang yung feeling na almost smooth yung process. Doon, may mga, pa talaga, may mga tayo, may inaasahang pangyayari. But, yun, sobrang saya lang nung first day namin. And we were already claiming na, okay, maging second day namin. Good morning, good morning. So today is July 25, no? July 25, and this is our second day for our medical. So going select na kami. It's 10:24 in the morning. Actually 2 p.m. pa yung schedule namin, pero syempre bilang takot ma-traffic at malate, maaga si Mr. na umalis para daw hindi kami ma-traffic. And so yon, second day, ang schedule namin is yung result ng IGRA and hopefully for immunization. So dala naman namin yung mga immunization card or yung immunization report ng mga bata. Actually, yesterday, nakita na rin naman yun and kinuha na nila yung information. Good thing kasi meron kaming certification na na-receive nila yun sa Saudi kasi medyo mahigpit sila kapag pagdating sa mga baby book, especially kung galing sa ibang bansa. Kailangan meron siyang license and signature nung nag-administer nung vaccine. So yung sa amin, pinagawa na rin namin yung mga bata ng certificate. Tapos, so most probably, may ma-receive pa rin silang vaccine at kami rin, meron din kaming ma-receive ng mga immunization. Kagandahan nun, wala na rin namang extra fee or payment dahil nasa package na yun ng medical fee na binayaran as part ng payment sa medical. So, yun. Hopefully, okay yung mga results and magtuloy-tuloy lang. And ang alam ko kapag okay na ang immunization, ano lang, hindi siya as in 100% guaranteed na okay, all good at i-transmit na yung result mo sa US Embassy. You should still wait or look out sa calls or emails from SLEC kung may mga further instructions or advice sila. Pero almost 100% kapag immunization ka na, sana wala maging problema. Yun yung mga nababasa ko. So sana wala rin tumaas ang BP today. Siya yun, yung driver namin. Sabi ko sa kanya, wala na rin namang vital sign doon at hindi na papunin yung kanyang BP. Pero yun, amin, before ng immunization, dapat full stomach. So kailangan kumain muna. Siyempre para maiwasan ng adverse effect na baka masuka or mahilo, especially sa mga bata. Nakakain na rin kami ng heavy breakfast, pero sana may pa-snacks pa si Mayor. Kasi alas 10 pa lang naman, di ba? So ayun, and yes, so hoping and praying na all goods for today. Weather forecast, medyo okay pa naman. Palakanak ang ambon. Hindi rin naman masyadong, ang tawag dito, basa or matubig ang daan. And sana ganun din sa Manila. Although, medyo madilim-dilim na nga dito pero go lang kasi kahapon niya mas malala, di ba? So, ayun. Para kay Bagyo ano pangalan niya? Endong? Emong? Kalma ka lang. Kung gusto mo nang umalis, mauna ka nang umalis. Huwag ka nang tumambay sa Pilipinas kasi masyado nang crowded ang Pilipinas. Nakailang bagyo na kami for this week. So, kung pwede, huwag ka na magstay. Marami ng turista ang Pilipinas. Turistang bagyo. At marami pang nakapila. So, ayun lang for today. So, i-update ko kayo bilang vlogger tayo for today's video. I-update ko kayo and yung full process ng day 1 and day 2 na medical namin, I will make a short talaga, no? Short video about it and walk through sa naging experience and process namin, especially dun sa mga may dependent and may kids na magme-medical. So, yun lang. Bye for now and see you. God bless. So, day 2 ng ating medical. So, what happened during our second day? So, scheduled at 2:30 in the afternoon. So, maaga kami umalis sa bahay. But, unfortunately, inabot talaga kami ng ulan. Nasa Manila na kami nung inabot kami ng ulan. And we were almost there. Malapit na kami sa SLEC. Nung bumubos talaga yung ulan. And na-stuck kami kasi yung mga daan, ang bilis-bilis talaga ng bahain. Imagine, in a few minutes, halos ankle level na yung baha.
So, 1:30 na kami nakarating ng select building. So, 1:30, after nun, pagkarating namin, yung white slip namin, yung parang invoice, dinlay namin sa card, sila magpo-confirm kung may schedule kayo. Yun. And, pinapunta na kami kagad sa second floor. Sa second floor, binigay lang namin yung paper natin dun sa reception. Yung schedule namin 2 p.m. Pero sabi nila, it will really depend dun sa magiging result ng IGRA. Kasi sometimes, it will take time o nade-delay daw talaga yung IGRA. So, supposedly 2 p.m. pero 3:30 na kami natawag. So, that time, kumain naman kami. Pero, parang super early yung kain namin. And with all the experience ng parang nagugutom na kami ng time na yun. Kasi ang advice sa amin, before yung vaccine, kailangan kumain muna, especially mga bata. Pero mga dala naman kami ng biscuit. So, pinakain namin sila while waiting. And yun, 3:30, tinawag na kami. So, kami muna ni husband yung in-interview. So, sa adult, si husband naka-receive siya ng 4 vaccines. I think those are MMR, DTaP, Hep and flu vaccine kasi wala naman siyang previous vaccination. So, lahat yun na-receive niya. Meanwhile, ako, isa lang ang na-receive ko since meron akong mga previous vaccine and nakapresent ako ng latest laboratory ko. Exempted yung iba kong vaccine. Although yung flu vaccine ko, supposedly, wala talaga akong marireceive na vaccine. Kaya lang yung flu vaccine ko, hindi ako makahingi ng certificate na nakareceive ako last June. May nakareceive ako ng flu vaccine, yung June lang. So, tinanong ko sa nurse ko, okay lang ba yun? Sabi niya, kasi almost 1 month gap lang. Sabi niya, okay lang rin naman daw. Nasa 1 month na rin naman. So, okay. So, nakareceive pa rin ako, pero 1 lang sa akin. And dun sa kids naman, nakareceive pa rin sila, although hindi kasi updated yung baby book nila or yung immunization report nila. Since dumating sila sa Pilipinas, hindi na siya na-update and hindi talaga siya updated. So, yung sa kids, yung na-receive yung vaccine according sa age nila, of course. Yung bunso ko, meron siyang apat yung na-receive yung vaccines. Habang yung panganay ko, 3 yung na-receive niya since 6 years old na siya. And na-cover pa naman yung iba yung vaccine before sila umalis sa Saudi Arabia. So, 3 yung receive niya. So, we were done. The 13, siguro mga past 4 na kami nakalabas ng select. And before that, of course, in-advise kami na yung result will be transmitted sa embassy na within 2 to 3 days. Yung sinabi sa amin sa 2 to 3 days. And 2 to 3 days. And mag-weekend yun. So, I was expecting talaga that next week. Meron na. So, ayun. So, yun. Sobrang saya kasi we're done. Sabi ko, wala namang comment or walang negative comment dun sa naging process namin, sa naging medical namin. So, I was really expecting na it went well. Walang negative. So, we went home with a very, very happy heart talaga. Sabi ko, thank you Lord, kasi kahit na binaha kami at almost impossible na makaluwas o makabiyahe kami, we made it possible. So, ayun. So, following week, it was Tuesday, nakareceive ako ng email from St. Luke's na they already transmit na yung results namin sa US Embassy. And then later that night, na-receive ko naman yung mismong result namin. So, nag-secure lang ako ng filled out nun just for reference. So, ayun. So, knowing na na-transmit na nila yung result and wala namang further notifications or wala na akong call na na-receive from embassy, I was really hoping it was all good and we're all good. And yeah, so yun yung experience namin sa medical. It's quite challenging, maybe because of the weather, pero all in all, the preparation and the medical day itself were good. Siguro talagang ang importante lang about medical is keep yourself fit and healthy. Mararamdaman mo naman sa sarili mo yan kung may something. And kung may mga anak ka, secure na yung number 1 yung immunization nila, yung baby book nila or whatever. Number 2, sila rin kailangan healthy sila. And being honest sa medical, kung may mga previous condition kayo, just be honest. And what else? Yun lang naman ang naging experience namin. And although yung iba, nakakasad lang talaga kapag nasa subject sila sa sputum,
Kasi it would delay talaga sa pagpaprocess, especially kung meron ka ng interview date and you knew that subjected kayo sa sputum. It will delay your process. So, ingat-ingat lang, take care of yourselves. Yun, I'm just so happy lang and grateful na lahat kami was clear and healthy that time na medical kami. And so, yeah, ang next natin pag-uusapan is our biometric or our VAC appointment.